Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin ICC bistado na. Nako. PRRD mahal na mahal ng taong bayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa bayan ko, sa maglasabaw na tao. So yun mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto mga kaubayan, ito pong sinasabi kong mahal na mahal si former President Duterte, no? Kasi itong ipapakita po nating video mga kaubayan na kung saan it is a compilation, no? Ng kanyang mga dating tauhan na nakakakilala talaga sa kanya, na nagsilbi sa kanya ng 6 na taon mga kababayan, no? Meron pala silang compilation ng parang message, no? Kaya former President Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at sana hindi po kayo maluha sa mapapanood natin ito. Pagkatapos po nito ay may mga topic pa tayong tatalakayin bago po natin i-play yung video, okay? Ito na po mga kababayan. Kayo po, Mayor, ay naandun parati. Kahit wala po kayong kailangan sa amin, naandyan kayo po. You will give us everything and expecting nothing in return. Yun po yung kitang-kita po sa inyo. Sir, I will accompany you to Davao. Yun din po yung aking plano. I will not expect anything anymore. Just serve my remaining career in Davao with you. Ang masabi ko, may puso siya, lalong-lalo na sa mahirap. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang masabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. Para sa akin, isa sa natutunan ko kay PRRD ay yung pagiging mabait, pagbibigay respeto sa kanyang mga security. As commission officer, pili ko po itong tularan at ma-apply ko po sa aking nasasakupan. Sana sir, di mo kami makalimutan kahit na hindi na kami mag-work for you. Malapit na kasi and sana sir, parati kang healthy kasi pag happy ka, iba kasi yung dating ng smile mo sir, pag happy ka na, giging happy din kami parati. And sir, bata mo ako forever. Ako magapasalamat kay naghatag ka sa amo og hope. Wala ka kabalo sir, pero idol jud ti ka sir. Kasi idol kay ti ka sa dili kay tungod sa imong leadership o sa imong nabuhat sa amo kundi tungod sa imong pagkamaayong tao. Naarami permi sir maga-support sa imo ha sir. Sana sir mas mahaba pa yung time na ikaw ang presidente. Kasi you have done a lot. And sana ipagpatuloy kung sino man yung papalit sa inyo, yung mga numpisan mo. Sana palagi ka pong nandyan. I have learned a lot from you and especially sa mga mentoring na binigay niyo po sa amin, sa lahat ng guidance, sa lahat po ng tulong. We will be forever grateful for those services that you have given us. You're one of the best tatay sa totoo lang. Sa mga matagal nating pinagsamahan, sir, more than 5 years tayong magkasama. Nakita ko yung saya mo, yung hirap mo, yung mga tagumpay mo, syempre. Sana ma-enjoy mo pa yung life mo, na wala nang stress, wala nang lahat na ng gusto mong gawin, magagawa mo. Sharing him the 6 years of his presidency, since the very beginning, the campaign period, and then until the end of his term. During the remaining years of our lives, no, na makikita ko pa rin na mahal na Pangulo natin na nagsiservisyo sa bayan at
nabibigay ng guidance sa mga sumusunod sa kanya. Gusto ko lang sir na sabihin sa iyo na mahal ka namin sir in behalf of the Presidential Escorts Battalion. Mahal na mahal ka namin at napakasaya namin na ikaw ang naging boss namin, ikaw ang naging presidente, and gusto ko lang sabihin sa inyo na from the bottom of my heart, mabuhay po kayo. Maraming pong salamat sir. Sir, sa 6 na taon na naging security officer nyo ako, maraming salamat sa kumpiyansa at tiwala na ibinigay nyo sa akin at saka sa aking mga kasamahan ng mga security officers. Ang hangad lang namin palagi sa inyo, sir, ay maprotektahan kayo, maging safety kayo. PRD has been more than just my commander-in-chief being in the military. So I always looked up to him like parang he's my father. Kasi there were many instances that we ate together, then sobrang relaxed lang. He would make jokes, he would tell silly jokes, even personal stories na dapat di niya kinikwento sa amin, kumbaga. Pero he's very open. Ang masabi ko, may puso siya, lalong-lalo na sa mahirap. Actually, Ayan, mga kabayan, tayo, di rin natin mapigilan madala, no, sa sinasabi nila. So, they are the ones, no, who really knows well, no, former President Duterte. So, yan mga kabayan. So, tayo nga, na hindi nagtrabaho, hindi natin kaano-ano, no, ni isang patak ng dugo, wala tayong connection sa Duterte, but we still, no, nadadala tayo sa mga emosyon, mga kabayan. So, yan, ano pong inyong reaction dyan, no? Talagang kayo, mahal nyo rin po ba si dating Pangulong Duterte? No? So, yan, ano? Teka lang saglit lang. So, ito mga kabayan, pasensya na po kayo. Ito namang pangalawang video mga kaubayan. Ito po yung sinasabi ko na, ito si Sir, ano ba pangalan ni Sir? Teka lang, alamin nga natin kasi gusto kong i-share. Nako. Sen, walang pangalan dito. Well, anyway, ito po, ang sabi niya, bakit ayaw ko sa ICC? No, binulgar niya, binisto niya yung ICC mga kababayan kung bakit ayaw niya mismo sa ICC. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Alam niyo ba kung bakit nagustuhan ko si Duterte sa war on drugs niya? Dahil may mahal ako sa buhay na nagbago dahil sa kanya. Natatakot silang maitumba, kaya tumigil sila. Alam ko hindi siya perpekto, marami rin siyang pagkakamali. Pero marami siyang nagawa para protektahan ang bansa. Ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit ayaw ko ang ICC. Alam niyo ba na ang ICC ay karamihan sa mga country sa kanila ay nilegalize ang paggamit ng droga? Dalawa ito, decriminalization at legalization. Ano ang decriminalization? No criminal charge but fines or treatment applied pag gumamit ka ng droga. Legalization, no penalties at all. Katulad ng Canada sa paggamit ng cannabis. Katulad ng Portugal. Decriminalize all drugs katulad ng cocaine, heroin, cannabis for personal use. Pati nga mo, ito, bago ko po i-share sa inyo ito, sinerch ko talaga yung pinagsasabi niyang mga lugar, mga country. And it is very, very true mga kababayan. Ha? Pati nga mismo, Netherlands, small amount of cannabis yata yun mga kababayan, legal para sa kanila. Paano kung bawat isang ordinaryo diyang citizen ninyo may kaunting illegal drugs? Okay lang ba yun sa inyo? Kahit konti lang yan, kung marami na kayo, malaki ring yan, malaki ring problema yan, di ba? Pwede kang gumamit ng drugs for personal use. Okay, mga kahasang? Netherlands, short drugs like cannabis. Ganun din, hindi rin krimen ang paggamit ng cannabis sa kanila. Okay? Hard drugs, cocaine, heroin remain illegal but small
scale profession often leads to a treatment, not jail. Switzerland, Czech Republic, Spain, Germany, Uruguay, at Canada. Lalo naman sa Canada, yung cannabis, di ba? So yan mga kaubayan, hindi naman po lahat no, ng miyembro ng ICC ay legalizing these illegal drugs, mga kaubayan. But there are some, gaya po ng pinangalanan ni Sir. No? Tapos ngayon, sa bagay, you have the point, no? ICC. Meron talaga kayong rason para litisin ninyo si Pangulong Duterte, no? Kasi yung mga kakampi ninyong mga bansa ay legal sa kanila ang droga. Ha? Dito sa Pilipinas, ayaw namin ng ganyan eh. Ha? Kaya nagdeklara po ng war on illegal drugs si dating Pangulong Duterte. Galit ba kayo? Tatanong lang. Galit ba kayo sa Duterte dahil nilalabanan niya ang illegal drugs? Ha? Eh, yung mga member na mga bansa pala ninyo, eh, legal sa kanila. Malaking question mark eh. Yung naglilitis sa'yo, legal sa kanila. Yung nililegalize nila yung illegal drugs. Pero ikaw na gusto mong linisin ang bansa mo, pinagtutulungan kanila ngayon. Pero wag mag-alala. Sabi nga ng ating mga kaubayan, na comment po sila, no? Bilog naman po ang mundo, no? Hindi habang buhay ay nandyan po sa baba. Baka next time tayo naman po ang nasa taas, no? Teka lang. We are talking about ICC, no? Ito po ang prosecutor ng ICC, mga kaubayan. Meron po tayong nalaman noong 2024 pa ito, pero ito muna yung kanyang pahayag patungkol po sa pagkakaaresto dito kay former President Duterte. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao Death Squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. Sen mga kaubayan, no? Patirahin kaya natin to sa Pilipinas, itong mga membro ng ICC, no? Patirahin kaya natin to sa Pilipinas, yung mga judges ng ICC. Even this prosecutor, mga kaubayan, na si Karim A.A. Khan, no? Nagmamalinis ka rin, no? Karim. Prosecutor Karim A.A. Khan. Nagmamalinis ka rin eh. Alam mo? May problema ka rin naman eh. Anong problema niya, mga kaubayan? Hindi ito malinis na tao na ito, mga kaubayan, prosecutor ng ICC. Ito pong balita, mga kaubayan, noong 2024 pa po ito, December 6, 2024. Sabi po dito, exclusive ICC prosecutor to stay on as UN investigate alleged sexual misconduct. Manyakis pala ito eh. International Criminal Court Prosecutor Karim Khan speaks during an interview with Reuters in The Hague, Netherlands, no? So, masyado po kayong nagmamalinis, no? Ang maglilitis sa ating Pangulong Duterte ay isa palang ano ba matatawag? Manyakis ba ang tawag natin dito? Yan, International Criminal Court. 4 months old na ito, mga kabayan. ICC prosecutor allegedly tried to suppress sexual misconduct claims against him. Diba?
Ang linis nyo, ICC. Unang-una kanina yung si Sir, no, may video siya. Sinasabi niya yung mga membro ng ICC, no, legalizing or decriminalizing the illegal drugs, mga kababayan. Tapos ito, prosecutor nila, manyakol din. Diba? But anyway, kayo na po ang humusga, mga kababayan, dito sa ICC, ha. Ito pa mga karibin natin, meron po akong isi-share. Bago po natin panoorin, mga kababayan, ito, pasadahan muna natin to, no? There is no truth that First Lady has held by any law enforcer while in LA or and in any other place. Yussi Claire Castro, Palace Press Officer. Yun ang sabi mo. Pero may mga kaibigan po tayo na sa LA, hindi pala natin kaibigan, mga kababayan. May mga nagsasabi, no? Na nagko-comment dito, may siya nag-comment dito, sabi daw doon sa ni Ma'am Maharlika, na-held ng law enforcer si First Lady sapagkat yung kasama nilang si Paulo Tantuco yun yata mga kababayan. Nagurgur. Siyempre, hindi kayo aamin dyan. Naisip ko nga kanina, mga kababayan, baka itong pagkamatay o pagkagurgur ni Paulo, no, Tantuco, ay isisi na rin sa Duterte. Sige na, isama nyo na yan sa ICC na kasong yan. Total, nandun naman si PRRD para masagot niya rin yan kung sakasakaling. Baka lang baka lang naman pati yan ay sisi nyo pa yan, no? Kay former President Duterte. Magkaroon naman kayo ng accountability, no? And responsibility. Di ba? Well, anyway, wala tayong magagawa kasi yun po ang sabi nila. They are denying. Pero mga kababayan, in the history ng pagiging PCO, Undersecretary ni Attorney Claire Castro, parang yata palagi siyang sablay. Di ba? Palaging sablay po yung mga impormasyon na lumalabas sa kanyang bunganga. Anong masasabi nyo dyan? Sablay rin po ba ito or dapat nating paniwalaan to? Sige, sabi nga natin mga kababayan, Jamie News, please confirm, no? Live daw mag-live video kayo, no? Video call kung pwede. Na nandun nga talaga or nandyan nga talaga sa palasyo si First Lady or nandun nga kung saan man, no? Live kayo para at least alam ng taong bayan kung totoo o hindi, di ba? Dahil mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Eto Tuwadcom, mga kababayan, huling hirit na ito bago natin i-play yung video Tuwadcom, nako eto, Tuwadcom naman tayo Preparado na. Eto, matindi. Teka lang Eto, Quadcom, handang sumugod sakaling hinga ng ebidensya ng ICC ukol sa war on drugs. Nako naman. Nako, yung kakapal, no? Kakapal ng ebidensya ninyo. I think, walang statement dyan yung mga biktima ng mga adiktus. Puro statement yan ng mga adiktus, di ba? Or mga kamag-anak ng mga adiktus na nagurgur. Isama nyo naman yung ebidensya diyan na yung mga inosenteng tao na winawalang hiya ng mga adiktus. Di ba? Isama nyo naman diyan. Baka yung ebidensya ninyo, yung kakapal na ebidensya na yan, mga lahati lang yan, no? Sa sobrang dami ng mga biktima ng mga adiktus, no? So, yung mga isama nyo para hindi kayo one-sided, no, Tuwadcom. Pero nakakaano lang, no? Hanga tayo. Hanga tayo. Dito sa Tuwadcom. Ang bilis no? Mabilis pa sa alas 4.
Handang-handa na silang lumipad patungong Dahig, mga kababayan, Netherlands. Well, anyway, no? Congrats sa inyo, ha? Tuwad ko, nagtagumpay kayo. Yung stick to the plan ninyo, ayan, nagtagumpay yung plano ninyo kaya former President Duterte. Pero wag lang po kayong pakakasiguro kasi we, ordinary Filipino, no, believe na babalik at babalik dito si dating Pangulong Duterte. No? We hope and pray na sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte dito po sa ating bansa, well, may pagbabagong mangyayari dyan, no? Mga kababayan. Siyempre, may pagbabago yan. Abangan lang po natin. So, ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ang ginagawa ngayon ni Inday, saan po siya papunta? Ito po, Sara Duterte, ayon po sa mga dyaryo ngayon, lumipad na po kaninang alas 7 pasado ang ating Vice President papunta po sa The Hague, Netherlands para po kausapin yung kanilang mga lawyers, no, following the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Okay, meron po silang naka-charge ng mga lawyer, no, ICC. Iba po yung lawyer ni BP Sara sa ICC, meron din sa sarili. Iba rin po yung lawyer ni Tatay Digong sa ICC. Kaya talagang grabe po ang persecution. Hindi ka kasi magnanakaw. Kung nagnakaw ka sana, may mga naalagaan kang buhaya. Ngayong malalaki na, pwede naman nagpang. Kita mo, hindi magalaw. Correct. No? Correct, mga kabayan. Parang yung sa school lang yan, di ba? Kung ang presidente nyo sa school ninyo, even sa classroom, di ba? Kapag ang presidente nyo ay masyadong matuwid, nako, ilalaglag at ilalaglag yan, mga kabayan, ng mga classmate mo. Masyadong matuwid Pero, pag ang isang classmate ay yung presidente nyo naman, no? Yung classroom president nyo, no? Ay, magaling talaga, kurakot or something na basta hindi mo gusto, no? Ay, nako. Ay, nako na lang. Correct dito sinasabi ni Sir Badong Aratiles, no? Hindi ka kasi, sobra ka kasi ng tuwid hindi ka nagnanakaw. Nagnakaw ka sana, Tatay Digong. Walang hiya ito. Gusto nyo pang gawing masama. Diba? Unlike ngayon, diba? Kaliwat kanang ang pamimigay ng ayuda. Alam naman natin yan, sa bawat ayuda, meron po yan konsumisyon na napupunta sa kanila. Sayang nga lang, no? Pagkakataon na sana ni Tatay Digong nung pandemic, di ba? Hindi ginawa kasi sobrang sobrang awang-awa sa Pilipinas. Pero ito namang mga hinayutak na mga kahit walang pandemic, sige. Kurakutin natin to, chance na to Binigyan mo sa kasalanan ng Tatay Digong no? Binigyan mo kasi ng idea yung mga hinayutak na to na mamigay ng ayuda. Kahit walang pandemic, kahit walang bagyo. Hindi man lang nila naisip na yung konsepto ng ayuda dahil may pandemic, mga kababayan. Di ba? Ngayon, ginawa ng proyekto, ayuda. Hay, nako. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan